muli sa ating channel. For today's video, gagawa naman tayo ng sikat ngayon at mabenta online na cream cheese filled ensaymada. So, wala nang mahabang intro-intro, simulan na kagad natin yan. Ang una natin kailangan gawin ay ipabloom muna yung ating yeast. Naglagay tayo ng 1/3 cup ng maligamgam na tubig. Maligamgam lang as in, huwag yung mainit kasi mamamatay yung ating yeast. Tapos naglagay ako dito ng 2 teaspoon ng yeast. Tapos lalagyan natin siya ng kaunting sugar para lang siya mag-bloom. Tapos iintayin natin siyang mag-froth ng mga nasa 5 minutes. Kapag ka nag-froth ito, ibig sabihin ay working pa yung inyong yeast. Kapag ka hindi at naging ganito lang siya, ibig sabihin hindi nyo na pwedeng gamitin yon at hindi na yun makakapagpaalsa ng tinapay. So, after 5 minutes, makikita nyo na nagbubble na yung yeast. Ibig sabihin ay working siya. Magsisimula na tayong maghalo ng ating dough. Meron ako ditong 500 grams ng all-purpose flour. Pagkatapos, maglalagay tayo ng ating salt. And then, maglalagay ako dito nung natitira dun sa ating 1/3 cup ng sugar. Mapapansin nyo, napakaunti ng sugar na nilalagay ko dun sa ating masa. Kasi kapag ka maunti lang yung sugar, mas matambok yung kinakalabasan ng inyong tinapay. Kapag ka mabigat masyado yung sugar o marami kayong masyadong nilagay na sugar, ay magiging medyo hindi yun naalsa ng masyado at magiging malagkit yung loob ng inyong tinapay. And then, maglalagay na tayo dito ng 1/3 cup ng milk. Tapos, maglalagay din tayo dito ng 1 teaspoon ng vanilla extract. And then, maglalagay ako dito ng 3 pirasong egg. Yung ensaymada kadalasan, ang ginagamit lang doon ay egg yolks. Pero, para makatipid, and masarap din naman ito. At saka, kapag ka nag-hand knead, mas nadadalian akong maghalo kapag ka whole egg yung ginagamit. Mas mabilis din siyang umalsa. Maglalagay tayo ng 3 pirasong large na itlog. Pero kung gusto nyong sundan yung talagang recipe ng totoong ensaymada, pwede nyong puntahan yung aking ensaymada special recipe dito din sa YouTube. And then, ihahalo ko lang yung mga nasa gitna nating nilagay para matunaw yung ating asukal at saka asin. Kasi kapag ka hindi natunaw yon ay magaspang yung magiging masa natin. Pagkatapos niyan, ilalagay na natin yung ating napabloom na yeast. And then, magsisimula na tayong maghalo. I-incorporate na natin yung ating flour dun sa ating wet ingredients na nilagay sa gitna. Kung may hand mixer kayo, ay pwede nyo itong dun na i-mix para hindi na kayo mahihirapang magmasa kasi ang mga brioche recipe talaga, ang mga dough, ay talagang malalambot. Pag bago nyo maabot yung window pane test, abutin kayo doon ng nasa 6 to 8 minutes sa speed settings na 4 or 6. After niya, pag nabuo nyo na yung inyong dough, maglalagay na tayo ng room temperature na butter na 1/3 cup. Pwede rin kayong gumamit dito ng margarine o yung chilled margarine. Pero syempre, mas masarap yung lasa niya kapag real butter yung inyong ginamit. Pwede rin naman mag-add kayo o half-half ng shortening, half ng butter. Kasi alam nyo kapag ang shortening talaga kapag nilagay mo, ay mas nakakapagpalambot siya ng tinapay compare sa butter. Mas magaan yung kinakalabasan ng tinapay. And doon sa sugar na sinabi ko kanina, kung natatabangan kayo, pwede kayong mag-adjust to 1/2 cup ng sugar dun sa ating 1/3 cup. Pero kasi maglalagay tayo dito ng pili, so kahit medyo matabang yung ating dough, yung ating tinapay, ay hindi mo naman mahahalata yun. Tsaka alam nyo, ang tinapay kasi kapag hindi siya masyadong matamis, mas nalalasahan mo yung linamnam. Now, na-incorporate na natin yung butter dito sa ating dough, ay magsisimula na tayong mag-knead. Or, pwede mo tong i-rest muna ng nasa 10 minutes para lang magkaroon tayo ng jump start dun sa ating gluten. Kasi kapag nare-rest mo yung inyong dough, yung gluten mismo yung nagtatrabaho para siya ay ma-form. So, i-rest ko muna to ng nasa 10 minutes bago tayo magsimula. So, after 10 minutes, makikita nyo na hindi na masyadong dumidikit yung ating masa dito sa ating kamay. So, magmamasa na tayo. Maglalagay lang tayo ng kaunting-kaunting flour. Kapag masyadong marami yung flour nyo, ay hindi natatama yung ating recipe at hindi na magiging kasing lambot ng dapat yung texture. Tatsagain natin itong masahin hanggang maabot natin yung window pane test.
So, ang pinakamadaling yung pwedeng gawin para makapagpakinis ay i-spread ng i-spread yung masa kasi nga malambot ito. Pero kalaunan, mawawala din yung lagkit nito and magkakaroon kayo ng napakagandang masa. May nagsasabi minsan sa comments na hindi katulad ng masa nila yung nakikita nila dito. Of course, kasi nga minamasa ko po yun ng maayos. So, tiyagaan lang talaga. Talagang mapapansin nyo kapag ginahawakan nyo, kita nyo, sobrang lagkit. Pero later on, kapag ka na-form yung gluten yan, mawawala na yung lagkit niyan at magkakaroon na kayo ng malambot at masarap na tinapay. Let's say, ma'am, sobrang lagkit pa rin ng masa ko kahit 1/4 to 1/3 cup na ng flour yung na-add ko sa pagmamasa. Ang gagawin nyo, maglagay kayo ng butter, tapos ipunas nyo din sa dough, and then mamasahin nyo na siya nang hindi dumidikit sa kamay nyo. Hanggang sa maabot nyo yung window pane test. Sa tingin nyo ay naabot nyo na naman yung window pane test, stretchy na siya. Kapag binabanat nyo na siya ng ganyan, ay hindi na siya basta-basta napupunit, ay i-rest na natin siya. Ibibilog muna natin siya bago natin siya i-rest. Bakit natin ito ginagawa? Para yung structure ng ating dough, ang paalsa niya ay pabilog. Yung paganon, hindi pa bagsak, hindi pa flat. Kaya natin muna ito lagi binibilog bago natin i-rest. Kasi ayaw naman natin ng flat na pag-alsa ng tinapay. So, ilalagay natin yan dyan. Pupunasan ulit natin ng butter. And then, itatabi muna natin to ng nasa 45 to 1 hour. Makikita nyo mamaya kung talagang nag-work yung inyong yeast, ay halos mapuno na itong bowl ng ating masa. Meron ako ditong 3.5 na ensaymada mold. Maliliit lang yung gagawin natin ngayon. Pero pwede kayong gumamit ng nasa 5 to 5.5 inch na ensaymada mold. Tapos, lalagyan o papahiran ko lang to ng butter. Kayong magsapin dito ng liner. Pero mas maganda kasi kung sasapinan nyo to ng liner, yung ensaymada kapag ka-bake na para hindi lukot at mukhang nilukumos ka agad yung inyong liner. So, ang gagawin ko ditong pagmumolde ay itong bilog lang para talagang yung feeling ay mapunta sa loob. Pero, kung gusto nyo yung talagang traditional na pagmumolde ng ensaymada, ay ganito yung gagawin nyo. Ay, ibabasto nyo siya ng ganyan. And then, ganyan yung gagawin nyo. Kasi kapag ganito yung ginawa nyo, let's say, babastunin nyo siya, tapos gaganyan-ganyan ninyo, ang mangyayari niyan, ang alsa niyan ay maghihiwalay-hiwalay siya, katulad niyan. So, dapat ang pag-roll nyo ay naka-flat dito sa inyong table. So, anyways, hindi ganyan yung gagawin natin. Kasi itong aking molde na ginagamit pala, ay ito ay yung para sa, bukod sa ensaymada mold, ito ay para sa bibingka na masyado siyang malapad eh. Ang ginawa ko, nakaganon siya dati, ang ginawa ko, pinaano ko siya para medyo lumubog siya at saka lumalim. Kasi kapag pag ganun, ang alsa lagi ng tinapay ko ay pa-flat.
So, kapag ganyan siya, at least, paumbok siya talaga. So, ito na yung ating mga ensaymada na papaalsahin natin ng 1 hour to 1.5 hours. Bale, bago ko yan takloban, babrushan ko na ito ng gatas o kaya ng itlog. Kasi mamaya, papaalsahin ko to ng bonggang-bongga, as in, isasalubong ko to yung sa pinakamalaking alsa na magagawa niya, tsaka ko siya isasalang sa oven para talagang yung ating tinapay sa loob ay malambot na malambot. So, mamaya, para hindi ko na siya babrushan ng egg wash o kaya ng gatas, ay ngayon ko na siya gagawin para hindi na siya bumagsak. Maglalagay tayo ng isang bar ng cream cheese. Ito ay nasa 225 grams. Dapat ay nasa room temperature na ito para pag minix natin ay madali na siyang mamimix. After nyan, maglalagay na rin tayo ng room temperature na hindi naman siya nasa room temperature, pero mga nasa 15 minutes pagkatapos ko siyang ilabas sa ref. Butter, 1 cup din. So, ang ginamit ko ditong butter ay yung butter compound lamang na salted para mas makamura-mura na tayo. And then, maglalagay ako dito ng nasa 1/2 cup plus 2 tablespoon ng powdered sugar. Isisip natin yan. I-mix natin itong ating filling hanggang sa maging combine lang siya. Hindi tayo magpapasok ng masyadong maraming air dito. Kasi kapag nasa room temperature lang yung ensaymada mo, ay matutunaw siya kapag marami kang, pag masyado mo siyang i-mix. Then maglalagay lang ako ng lemon juice, mga nasa 1/2 tablespoon. And then, ito na yung ating gagawing filling. So, habang nagpapalamig pa naman tayo ng ating mga ensaymada, ilalagay ko muna ito sa ref. So, dahil malamig na yung ating mga ensaymada, ito na siya. So, ang gagawin natin, bubutasan natin lang to. Pwede nyo itong palamanan dito sa gilid, sa puwitan, o kaya dito. So, after natin mapalaman ang lahat ng ating ensaymada, meron tayo dito, natira pang yung dapat filling. Ito na din mismo yung ipambabrush natin sa ibabaw. And then, hindi na ako maglalagay ng sugar o hindi ko siya i-dip sa sugar kasi ayoko ng ganon. So, pagkatapos ko itong lagyan sa ibabaw ay diretso natin siyang kakaskasan ng keso. Masyado kasi ako natatamisan kapag lalagyan pa natin siya ng sugar. Pero kayo, kung gusto nyo maglagay ng sugar, ay pwede din naman. ensaymada. Sana ay nagustuhan nyo dahil saktong-sakto lang yung tamis nito at hindi nakakaumay. So, katulad ng dati, makita-kita tayong muli. Ang susunod naman natin gagawin ay gagawa tayo ng homemade corned
beef tapos i-stuff natin yon sa pandesal. So, abangan nyo lang yan dito sa ating channel sa susunod at magkita-kita tayong muli. Ito po ang lutong tinapay. Bye-bye!